sila raring na tumakbo eh. Hindi inasahan ng marami ang announcement ni Vice President Sara Duterte kahapon na sabay-sabay tatakbong senador sa 2025 elections ang ama niyang si dating Pangulong Rodrigo Duterte at mga kapatid na sina Congressman Paulo at si Davao City Mayor Baste Duterte. Siyempre ang announcement na yan, ilang araw matapos kumala sa gabinete ni Pangulong Bongbong Marcos si VP Sara na senyales ng mas lumalalim na lamat sa dating unity team ng dalawa. Tingin ng political analyst na si Edmond Tayaw, matagal nang planado ng mga Duterte na banggain si Marcos. Even if you say na ngayon lang siya dumistansya, ngayon lang siya nagsabi na ayaw na niya, it gives me the thinking now na meron talagang plano na, kumbaga, tutulan yung mga gagawin ng administrasyon. Sinigundahan naman si Tayaw ng kilalang kritiko ng mga Duterte na si dating Senator Trillanes. Ngayon pa lang, itinuturing na ng kampo ng mga Duterte na sila ang bagong oposisyon. Kaya kung makapasok raw ang tatlo sa Senado, posibleng harangin nila ang legislative agenda ng Pangulo sa nalalabing 3 taon niya sa pwesto. Banta rin daw sa national security ang pagiging pro-China ng mga Duterte na posibleng maging lamat din kung talagang tatakbo sila sa Senado. Maliwanag naman sa mga statements ni Duterte at even ni VP Sara na pro-China sila. Wala silang dinideny. Unless magkaroon sila ng categorical statement. Alam mo, sa totoo lang, etong komento ni Trillanes na pro-China daw si Pangulong Duterte. Ako hindi ako naniniwala dyan kasi una-una, si Pangulong Duterte, pinoproteksyonan lang niya tayo mula sa isang matinding gera. Etong nangyayari ngayon, eto yung sinasabi ni Pangulong Duterte. Ito yung sinasabi at iniiwasan ni Pangulong Duterteng mangyari. Ito pong nangyayari ngayon, ito yung iniiwasan niya. 'Di ba? It doesn't mean na hindi niya kinakantil, hindi niya pinoprovoke ang China, ibig sabihin pro-China na siya. Baka kanyo anti-America siya. Kasi hindi siya naniniwala sa propaganda ng Amerika. Tandaan ninyo, ang Amerika, may propaganda yan na magalit sa China. May propaganda yan against China. Kita nyo na nga lang yung Sinovac, di ba? Ginawa nila ng propaganda, siniraan nila, kasi talagang ang Amerika anti-China. Tama, mali? So, hindi yun ang pinabura ni Pangulong Duterte. Ngayon, magtataka kayo kung bakit parang ang dating ni Pangulong Duterte pro-China. Hindi ho siya pro-China. Iniiwasan niya lang na magkaroon ng sigalot sa China. Kasi nga po, ito ang mangyayari. Sabi nga ni Kumparing Sas. Ay, sorry, Kumari Sas, sorry. Sabi nga ni Kumari Sas, di ba, na dalawa lang naman yung patutunguhan ng foreign policy, di ba? It's either gulo o kapayapaan. So asan tayo doon? Gulo o kapayapaan? Definitely doon tayo sa kapayapaan, di ba? Yung hindi ho tayo makipaglabanan. So dapat diplomatic. Kaya nga magtataka kayo ngayon ito kita ninyo yung ironic. Nung nangyari po itong huling sagupaan sa WPS o sa South China Sea, biglang hindi, kailangan pala natin ng diplomasya. Biglang kabig ang administrasyon. Biglang nagbago yung kanilang foreign policy. Dati gusto nila gulo. Nung nakita nilang ginanon sila ng China. Tapos yung Amerika tila nanahimik, tila umiiwas. Hindi nyo napansin? Yung Amerika parang hindi biglang nakialam. Bigla silang sila, oy, sandali, labas kami dyan sa away nyo Parang biglang gumanon yung Amerika, hindi nyo napansin? Biglang kumabig ngayon itong Pilipinas na pero sandali, daanin muna natin sa usapan. Kaya nga biglang mag-uusap ngayon ng Pilipinas at China pwede naman pala nilang gawin yun. Bakit di nila ginawa before? Ang ginawa nila ay nakipagbangayan pa. Uuwi din pala tayo sa usapan. Tama, mali. So tama talaga si Pangulong Duterte doon. Hindi pro-China yon. At sa totoo lang, Trillanes, alam mo kung sino ang pro-China? Ikaw, sa tingin ko. Opinyon ko lang to.
Sa tingin ko, ikaw ang pro-China. Bakit? Pabalik-balik ka sa China eh. Tanda mo nung panahon ni Pinoy? Pabalik-balik ka dun eh. Anong ginawa mo dun? Sige. Diba? Aminado ka naman dyan. That's a public record. O, diba? Kaya ka nga nag-walk out kay Enrile. Diba? Kasi pinuna ka ni Enrile na ilang beses kang bumalik doon. That's a record in the Senate. Masasaktan ka na naman. Magdedemanda ka na naman. Ang hilig mo, alam mo, ito lang Trillanes, makinig ka maigi Ang hilig mo magdemanda tuwing nasasaktan. Alam mo, pag ikaw nasasaktan, huwag ka sa korte pumunta. Pumunta ka sa asawa mo. Doon ka magsumbong. Hindi ko kasi alam kung may asawa ka. Kung wala kang asawa, sa jowa mo. Diba? O kaya sa kaibigan mo, doon ka magsumbong, doon ka umiyak. Diba? Bakit kasi? Pag nasaktan ka, magdedemanda ka na naman. Every time ka na lang nasasaktan, nagdedemanda ka. Nung panahon ni Mocha, nasaktan ka, nagdemanda ka rin. Di ba? Kahit sinabihan ka ng ombudsman na dapat tayo mga opisyal hindi onion skin. Tama mali. Ngayon, pag nasaktan ka, korte na naman ang habol mo. Hindi, ako nagtatanong lang na, ito tanong lang itong seryosong tanong. Wala ka bang asawa? O jowa? Girlfriend? O kaya boyfriend? Hindi ako sure Hindi po kasi ako talaga sigurado Walang halong panlala ito So at ano po ba talaga? Kasi kung pag nasaktan ka, hindi automatic, ibig sabihin nun, tatakbo sa korte. Pag nasaktan ka, ikaw ay magmuni-muni. O kaya umiyak ka sa jowa mo o sa asawa mo. Hindi ko alam Hindi ko alam kung ano talagang status mo. Single ka ba o double o married o with kabit. Hindi ako sure Hindi talaga ako sure. So kung kanino man ikaw close, abay doon ka na lang umiyak. Di ba? Doon ka na umiyak. Huwag ka na kung saan sa umiiyak. Ang dating kasi parang bawal kang saktan I mean, emotionally Di ba? Parang ayaw mo ng ayaw mo yung nasasaktan ka, yung napupuna ka. Yun. Parang ayaw mo napupuna ka. Hindi pwede yun bilang public official. Dapat hindi ka onion skin. Dapat po ay ikaw ay tumatanggap ng correction. Eto tulad nito. Kinokorek kita, 'di ba? Na pro-China si Pangulong Duterte. Hindi kaya ikaw ang pro-China? Kasi ikaw ang pabalik-balik diyan sa China noon Which is a public record. 'Di ba? Ang tanong nga ni Roque sa'yo. Bakit? Bakit? Di umano. Nung panahon na pabalik-balik ka diyan. Doon na nagka-leche-leche. So sana naman, Trillanes, mag-isip-isip ka naman. Kung meron ka. Pero kung wala tayong magawa doon. Pero sa tingin ko naman, meron ka kahit kapiraso. Kaya di ba? So, isip-isipin mo. Huwag ka masyadong butthurt na. Masyado kang ultimong vlogger, pinapatulan mo. Ano ka ba naman, Trillanes? Napaka onion skin mong bakit ka ganyan yung hindi kasi ako ito experience ko lamang to experience ko lang. Hindi ko sinasabing ganito ka, experience ko lang to. Meron kasing doon sa kondo namin na tinitirhan ko. Meron doon ang bilis na sasaktan. Nakwento ko na sa inyo to pero kikwento ko ulit. Meron doon sa condo namin, binigay kasi sa akin yung package niya. Nung receptionist, kasi doon iniiwan yung package, binigay sa akin ng receptionist, nagkamali yung receptionist, binigay niya sa akin, binuksan ko.
yung plastic. Pagbukas ko ng plastic, ay hindi akin to. Tapos yung laman puro kaaklaan. Alam mo yung mga aklaan na basta puro akaaklakan. So sinoli ko doon sa reception. Taman-tama nag-aantay yung ano doon. Yung Barbie doon. Tapos nasaktan daw siya kasi binuksan ko. 'Di ba? Nasaktan daw siya. Sabi ko, ano ka? Parang sabi ko, magkano ba yan? 1,000,000 ba yan? Para masaktan ka? Hindi, 2,000. Sabi niya, 2,000. Gusto mo bayaran ko? 2,000 kasi nabuksan ko. O ito, bayaran ko na lang. Hindi, kasi may sentimental value yan. Basta luha-luha na siya. Sabi ko, hindi, kasi ganyan yung mga Barbie medyo mabilis masaktan. Lalo na yung mga millennial. Mabilis masaktan. Ang tanong ko sa'yo, bakit ikaw, Trillanes, ang bilis mo masaktan? Hindi, ako nagtatanong lang Nagtatanong lang naman. Bakit ang bilis mo masaktan? Pag ikaw ay pinupuna na dapat bilang isang public official, kahit hindi ka na senador ngayon, pero ikaw kasi ay public figure, nag-senador ka nga 'di ba? Sa kamalasang palad, nag-senador ka nga Yeah? Pagkatapos mong magkudita doon. Bakit ka nasasaktan? Anong problema mo? Kalalaki mong tao, ang bilis mo masaktan. Hindi, 'di ba? Kayo mga kalalakihan, 'di ba? Bakit kayo ba? Konting ano lang 'yun, nasasaktan na kayo. Yung iba nga sa inyo, binabato na ng mga asawa ninyo. Ayaw nyo pa rin iwan 'Di ba? Naninindigan pa rin kayo. Pero ikaw, ang bilis mo masaktan. 'Di ba? Ano 'yun? Public official ka pa man din. Diba? Medyo may konti tayong problema doon. Ako'y nagtatanong lang Ito ay sadyang pagtatanong lang kung bakit ang bilis mong masaktan. Ano ba ang problema? Meron ka bang karanasan noon na ikaw ay binubuli ng mga kaklase? Hindi ko sure kasi may mga ganyan yung mga paawa. Hindi totoo, alam mo yung mga paawa, yung may pagka-insecure na datingan, yung mahinang nilalang. Kadalasan dyan meron silang bad experience nung kabataan sila. Maybe nabully sila, maybe hindi sila pinapansin, medyo outcast sila. Kaya napaka-sensitive ng puso, yung mapuna mo lang konti, iiyak na, di ba? Yung mapuna mo lang ng konti, gagawa na ng eksena. Yung tipong, may spy siguro sa inyo. Pataasan kayo ng ihi. Mga ganun, di ba? Tapos pag pinuna ka, iiyak na. Pinagtutulungan nyo kami, mga banateros, ang yayabang ninyo. Di ba? Sama-sama na tayo dito. Hindi, kaya ako nagtatanong lang sa'yo, Trillanes. Kayo po ba ay may masamang karanasan noon? At ang bilis ninyo masaktan? Sandali, akala ko ba ikaw ay isang sundalo? Di ba? Ang sundalo ay isang matikas na namamamayan. Di ba? Kaya ka nga naging graduate sa pagiging sundalo di ba? Ibig sabihin, baka naman kasi totoo yung sinasabi ni Pangulong Duterte. Na kaya ka talaga nakapasok dyan dahil sa iyong ama. Hindi, yan yung sinabi ni Pangulong Duterte at na aking itinatanong laang sa'yo. Di ba? Tinatanong ko laang sa'yo to. Kasi, pambihira, bilang isang matikas na sundalo, dapat, hindi yan sensitive Pag pinuna yan, matikas yan Pero bakit tilang kayo po ang bilis nyong masaktan? Diba? Ano po ba ang problema, sir? Gusto mo magkaroon tayo ng isang matinding pag-uusap? Para bagang therapy session ng datingan? Tell me about yourself, mga ganong eksena. Tell me about yourself. What's your experience? What are you feeling right now? Mga ganong diskarte, gusto mo po ba? Kasi parang mas mas matapang pa po kami mga vlogger kaysa sa'yo
Kasi at least kami, nakailang banat na ako eh. Wala pa akong dinimanda. Di ba? Nakailang beses na akong binanatan. Hindi ako nagdemanda ni once. Di ba? Ilang beses na ako sinabihan ng bayaran, ilang beses na ako sinabihan ng bayot, ilang beses na akong sinabihan na basta kung ano, bugaw, yan. Oh. Di ba? Lahat ng paratang sinabi na sa akin, pero kasi hindi totoo, kaya hindi ako affected. Hindi ako affected. Bakit ako affected? Di naman ako bayaran, wala naman nagpapalamon sa akin. Lalo ng bayot. Naku. Lalo ng hindi bugaw, di ba? Oh, so anong ibig sabihin nun? Bakit ako magpapa-apekto? Naintindihan nyo? Bakit ako magpapa-apekto? Hindi naman totoo. Ang mga nagpapa-apekto lang ay yung merong pawang katotohanan, Mr. Trillanes.